Ang reyna at hari ng Pogo walang iba kundi si Bangag Jr. at ang kanyang asawang Adictos Benedicto. Ito na ang pasabog ni Maharlika. Pa-birthday niya kay Lisa Marcos. Nako, yung sinasabi niyong Pogo ay talagang kinukunik niyo sa mga Duterte. Ito ngayon, ano na? Dyan sa picture, nakikita po natin dyan si Cassandra Ong na ngayon ay pinaghahanap po dyan sa Congress at pilit ikunik kay Harry Roque. At netong mga nakaraan, yung nag-viral na si Alice Go ay gustong ikunik na naman sa mga Duterte, pero may mga video, may mga picture kasama ang mga Marcos, pati si Amy Marcos kasama, tapos ngayon bigla na lang nawalay. Bigla na lang nawala. Sino ba talaga ang hari at reyna ng Pogo? Sabi, isasara daw. Pero ngayon, may mga nagsabi, i-rebranded lang. Ito, panoorin po natin ang pasabog ni Maharlika tungkol dyan. Mga kababayan, pakipakita rin sa Facebook. Itong litratong ito, medyo malabo lang ilalayo kong ganyan. Alright? Pero explain ko sa inyo. Mada-download nyo to ng malinaw doon sa Facebook page. Okay? Ito yung ating regalo pasabog. Sa picture na ito, mga palangga, okay, nasa gitna, ahas. Pakita natin si ahas, ito lang. Ito. Dito. No, I mean, sa YouTube. Right? This one, okay. So ngayon, okay, puntahan nyo na lang sa Buljakan. So kung makikita ninyo, si Liza Tanas ay nasa gitna po siya. Ayan, nasa gitna siya ng litratong itong hawak ko. Then, katabi niya si Cassandra Ong. Okay? Na pinangalanan dyan sa Senate and sa Congress na hearing na kung saan paulit-ulit na siya daw ay may-ari ng part owner o kasabwat dyan sa illegal na Pogo sa Porac. Okay? Katabi siya ni Liza Tanas. Then, again, dito pa sa YouTube channel natin, mada-download nyo po itong picture na to. Just bear with me kasi in-explain ko, mada-download nyo ito doon sa ating Facebook page. I-share ko to sa inyo lahat. So dito sa litratong ito, na sinasabi kong regalo natin kay Zatanas para patunayan nyo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung sino talaga ang hari at reyna ng illegal na Pogo. Okay? Sa litratong ito, makikita nyo, ulitin ko, sa kanan ay si Cassandra Ong, ay yun yung sinasabi ni Harry Roque na kanyang kliyente na isa sa representative o empleyado ng Whirlwind Corporation. Sa gitna ay si Zatanas, sa kaliwa niya ay si Rainier Chu, okay? Nasa tabi ni Cassandra Ong, tapos yung katabi ni Zatanas ay asawa ni Rainier Chu, tapos si Bangag Jr. Si Bangag Jr. at saka si Rainier Chu. Okay? Tingnan muna natin kasi nasabihin ko sa inyo kung ano yung kanilang mga role dito. Okay, dito sa litratong ito makikita mo si Noel Estanislao, retired general na kaibigan ni Kuting. Makikita din si Jetro Junicio, yung nagsushoot. I don't know kung ano yung kanyang participation dyan. At sinasabi ko lang itong litratong ito ay hindi ito AI, hindi ito deepfake. Okay? Makita dito sa litratong ito si Noel Patrick Prodente, former BOC official. Then, si Jose Maria Ortega o kilalang Pepe Ortega na ngayon ay PAGCOR director na si Zatanas ang nag-appoint dyan at si Bangag. Makikita din dito sa litratong ito ang special envoy to China na si Benny or Benito Techico. Then, ang Pogo owner na si Mr. Wu. Okay? Na paulit-ulit na pinangalanan doon sa hearing na ito. Tapos dito sa bandang kanan, yung Sandy Daza. Okay? I don't know kung ano yung mga participation nila. Pero ano ang ibig, ano ang ano nito? Sino-sino tong mga taong ito? Ayon sa Puting Ahas, mga kababayan, itong si Rainier Chu, okay, na nakasama dito, yung naka-black, may label naman dyan, ha? Itong si Rainier Chu ay kababata at BFF ni Bangag Jr. Ano ang kanyang role? Siya ay taga-ayos ng Pogo Ops. Ano ang gamit niya? Ano ang ginagawa niya? Gamit ang law office ni Liza Tanas. So mga kababayan, ayon sa ating informer, mula 2016 to 2022, okay, ang mga ano-anumang mga negosyo na pasukin ng mga Chinese na, yung mga Chinese naka-white, may label, di ba? Yung naka-white si Rainier Chu, okay? So ayon sa ating Puting Ahas, from 2016 to 2022, kung anumang mga negosyo, okay, ng mga Chinese na kasabwat nila Liza Tanas na kaibigan niya na gustong ipasok sa Pilipinas ay dumadaan sa MOST law. Sa MOST, di ba? Marcos, Ochoa, Serapio, and Dan. Remember that? MOST. So dumadaan ang lahat ng Chinese businessmen na kinukutungan ni Zatanas ng Bangag. Dumadaan sa kanilang firm. Okay?
So yan ang negosyo na ni Bangag, actually ni Satanas. Okay? Habang walang trabaho, si Marcos Bangag simula noong 2016 hanggang 2022. So, kumita ng bonggang-bongga si Marcos Jr., ang kanyang pamilya, si Satanas dito sa mga incheck na ito na illegal o illegal man o legal na pumapasok, whether illegal business or legal business, na dumadaan sa law office ni Liza Marcos o ni Satanas. Ngayon, mga kababayan, anong niyan? Ano ang impact diyan sa taong bayan? So sa kabila ng paghiring-hiring nila na mga yawa dyan sa Senado Kongreso, alam na mga ginayupak na yan na ang mastermind o hari at reyna ng Pogo ay si Bangag Jr. at kanyang asawa, si Romualdez at silang pamilya. Dahil itong si, itong si Chu, okay, niya? Wait a minute. Okay, itong si Rainier Chu, ayon sa ating source, okay, siya yung, nung 2022 election, okay, ay nag-raise siya o nag-fundraising siya sa mga Pogo Association para sa 2020 election. Remember, nung time ni Pangulong Duterte ay legal ang Pogo. Alright? So ngayon, may mga illegal man dyan. Okay? Pero ito, ang pinag-uusapan natin, itong si Rainier Chu na naglikom o nag-fundraise ng pera, mga palangga, na umabot, 2 beses nag-fundraise sa mga Pogo operators sa buong Pilipinas at nakalikom siya ng 750 million pesos. Actually, yung unang fundraising siya, dalawa. Yung una, ayon sa ating source, ay 250 million. Then yung second fundraising niya ay umabot ng 500 million pesos. So ngayon, mga palagasan, napunta ito. Binigay at dineliver sa bahay dyan sa Nara, sa Forbes Park, ayon sa ating source, kung saan inabutan ni Lisa o inalok ni Satanas si Cathy Binag ng polboron na nung saan tinanong niya, what do you want? Remember that? So doon din dineliver ang 750 million pesos during election or campaign period. Kaya hindi totoo, itong mga jutang ginimes dyan, ang ginagawa nilang hearing-hearing kasi inonse nila yung mga taong ito, yung mga Pogo operators na legal na nag-operate in the past. Ano ang nangyari? So dahil nalaman, according to our source, dahil nalaman ni Kim Wong, isa pang operator, kilala niyo yan, very controversial, di ba? Doon sa, multi-million, okay? Na perang na in-scam. Bangladesh? Okay. Ngayon, mga palangga, ano nito? Ano ang impact dito sa ating bayan? Okay. Tingnan natin isang picture. Ay, wait a minute. Okay. Tingnan natin dito. Okay. Tingnan ko lang, may bagong message. Okay. Yeah. So ngayon, mga palangga. So dahil nalaman ni certain Kim Wong, ayon sa ating source, Kim Wong actually, na nag-raise ng total of 750 million, itong mga Chinese businessmen, particularly Pogo, ay tinapatan niya ng 750 million, ano ba naman yung 750 million pesos dito sa 17 million dollar na 17 million dollar na inasangkot dun sa Bangladesh scam. So anyway, ayon sa ating source, binigyan ang mag-asawang salot sa lipunan ng 750 million para lang what? Para tablahin sila Rainier Chu, sila Mr. Wu, at iba pang mga Pogo operators para pag sila ang naupo ay wag i-renew ang kanilang license to operate dito sa Pogo sa Pilipinas. So ibig sabihin, napaka-traidor talaga ng mag-asawang Bangag at mag-asawang salot sa lipunan. Bakit kamo? Imagine nyo, binigyan sila ng 750 million. Pero tinapatan ni Kim Wong, ayon sa ating source, so nakakulimbat sila ng total of 1.5 billion. 1.5 billion pesos ang kapalit ng 750 na tinapat, wag i-renew ang kontrata nila Mr. Wu, mga palangga. Mr. Wu, okay? So ngayon, mga kababayan, ganito kalupit, ayon sa ating source, ang ginawa ng hari at reyna ng Pogo. Imagine niyo, kung nabasa niyo ang book ni Attorney Vic, ito, page, was it page, ito ba yun? Okay. This is page 256. Okay, was it 256? Okay. Okay. I think, page 255. Dito sa librong ito, ng Kingmaker, okay, ni Attorney Vic, sinabi ko na rin ito, na supposedly, ang i-appoint, ang first choice o personal choice ni Bangag Jr., para sa PAGCOR ay si Ram Antonio. Pero dahil nakipagsabuatan ay nangako si Satanas dito sa kay Kim Wong at iba pang mga kasabwat. Ayon sa ating puting ahas ay inupo si Altenco. Anong sabi dyan sa book ng Kingmaker?
Meron lang aayusin si Altenco, si Romualdez, sila si Satanas, at itong si yung sa Okada, yung si Michelle Lazaro. Okay? Meron lang daw silang aayusin ng 1 year. Okay? Iba yon, yung Okada, yun din, isa din yun, kasama dun sa book na yun, isa dun sa Okada. Pero we're focusing right now dito sa Pogo issue na ito. So, ito yung, isa ito sa mga aayusin nila. Okay? Isa ito sa sinasabing aayusin nila, kaya nung nanalo sila mga palangga, si Kuting Jr., nung nanalo sila, talagang inayos nila. Kinansela nila yung mga lisensya ng mga taong tinabla nila. Imagine nyo, nagbigay na ng 750 million during the campaign. Tapos tinabla dahil, mukhang ayon sa ating source, hindi, kumbaga, kalaban sa negosyo ni Kim Wong. Okay? Yung sangkot dun sa Bangladesh scam, mga palaga. Kaya unang-una, ang ginawa ni Altenco ay kinansela ang license nitong Mr. Wu, nitong Rainier Chu, ni Mr. Wong, nila Cassandra Ong, yung mga itong pinag-uusapan dyan sa Senado at sa Kongreso, etong sa Porac nga, sa Pampanga na loto, mga palangga. Okay? Ngayon, kinansel nila, pero yung kay Kim Wong, yung kanyang mga operation, yung mga franchise niya, okay? Yung franchise sa kanyang mga gaming, okay? From Senza sa Cagayan, mga palangga, stay cool lang, stay put lang. Hindi pinakikialaman ni Altenco kasi nga ayun ang usapan nila ni Satanas, according to our source, mga palangga. Kaya naman, niloko talaga nila etong mga taong nagbigay sa kanila ng pera na 750 million. So ngayon, ang palalabasin nila, si Harry Roque, anong kinalaman ni Harry Roque doon? Di ba? Ito maliwanag na may litrato. Okay? May picture. Again, yung kapapasok lang, sabi ko nga po, kunin nyo sa YouTube. Ito ay maliwanag na may picture na patunay na si Satanas ay nasa gitna. At nung time na yon, yun yung mga panahon na dinududugan sila, binigay ang pera na 750 million nitong mga Chinese nationals. Ito yung mga nagnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, mga palangga, eto, si Harry Roque, dinidiin nila na may nakitang dokumento at nagrenta doon sa bahay. Pero itong mga jutang genimis sa senador, mga legislators, ayan na ang picture, ipakalat nyo dyan. Okay? Ayan, download nyo na. Okay, dyan na pala. Screenshot nyo na lang. Okay? So ngayon, dinidiin ang mga kritiko o mga kalyado ni Pangulong Duterte, pero ang totoo, si Satanas, si Bangag, ang gobyernong Bangag na Bangag, ang nagpatakas kay Alice Go. Kaya nilabas si Alice Go para pagtakpan ang pulboronic addiction, addictus benedictus, na authenticated here in the States, para pagtakpan yung issue na yan. Kaya yan ay kakasabwat sila. Kumbaga yan ay collateral damage or sacrificial lamb nila. Dahil kaibigan nila, kahit si Risa Ontiveros, may picture sila, magkakasama sila. Sweet-sweet pa nga sila eh. So dito mo makikita mga kababayan na wala na kayong patutunguhan kung hindi nyo tagpasin ang julo ng mga kawatan. Hindi nyo hilain ang kanilang mga, hindi hilain ang kanilang mga tiil para tapusin ang sindikato sa ating bayan. Why? Sa Kongreso, kaya sila ganyan, kalakas ang loob dahil protektado sila ng Malacanang. Imagine nyo yung SOP dyan sa Congress, kaya ang mga project walang kwenta, binabaha, nawawash out, nagkukulas, 50% or more than pa. At ayon sa ating source, ang nagpapatakbo, nagkukontrol ng budget ay si Zaldico at yang si Tambaluslos. Kaya yung mga buwaka ng Genemis ng mga kongresista ay sunod-sunuran kasi hindi sila bibigyan ng budget ng dalawang ito. Okay? At sa utos ni Satanas at ni Bangag Jr., na pirma-pirma lang dahil sinusubuan lang ni Satanas ng Coca-Cola o ng pulburon, pipirma lang yan. So bawat subo o singot, bawat pasingot kay Bangag, pipirma lang si Kuting o si Bangag na walang kinalaman. So sino ang magsasuffer? 50% ang SOP na komisyon na kinukuha ng mga contractors, kaya dapat tagpasin nyo na silang lahat. Dapat nilang lisanin ang mga pwestong pamdorobo dyan sa taong bayan. Imagine nyo, 50%. How many budgets we have for 2024? 5 trillion? Imagine mo, kalahati ng budget, baka nga, sabi ko nga sa inyo, baka 90% napupunta sa kanila. Kasi maliban sa senador, pag pumunta sa contractor, imagine mo, kung paglabas pa lang ng budget papunta sa mga kongresista, may cut na kaagad na 50%. Itong si Tambaluslos at ang kanyang mga, grupo ng mga judgemon. Ilan ang nanakawin? Okay? Out of that 50% na magnanakaw din, itong mga kongresista na to, another 50% from that budget, that's already 75%. So ilan na mapupunta sa project? 25%. O kung mag-ano pa, magnanakaw pa uli yun. Kaya wala nang matitira. Kaya nga yung mga projects nila, sisimulan nila ng magbubungkal o magtatayo ng footbridge, pero foot lang, walang bridge, hindi na nila tatapusin. Ganito kalala, kagahaman, kaganid ang gobyerno ninyo na itong jutang Genimis, si Satanas at si Bangag, campaign period pa lang, dun pa lang sa mga Chinese businessman, 1.5 billion pesos na ang kanilang kinubra. Tapos inonsi nila, yung nagbigay sa kanila ng 750,
Di ba? Wala silang pakialam. Tapos ngayon, ang ididiin yung nakaraang administration at si Spokesman Roque. Yung Go, di ba? Kunyari, diniindiin nila pero pinatakas nila. Di ba? Meron pa ba kayong matinong gobyerno? Wala na kayong matinong gobyerno kasi nga buwan. Okay? Sabi ni Melba, Sutcliffe, kay Duterte 1.5 kuryente ngayon nataas-taas na. Marcos Government Syndicate, sabi ni Doval V. So ngayon, mga kababayan, yan ang dapat ninyong, pagnilay-nilayan. Yung mga, sabi ko, mga kaparean, kayo lahat, mga sundalo, lahat kayo. Wala pong ibang mastermind o reyna and queen ng sindikato sa Pilipinas, itong mga mag-asawang bangag. Hindi ba nung August 16 yung pinost ko dyan? Habang kayo ay hirap na hirap, kagagaling lang sa Karina, hindi pa kayo nakakahaon, sila nagpa-party, nagpapupulburon party sila, nagsiswinger, nagchuchukchaka, you know what I mean? Tapos kayo hirap na hirap, and you don't care about your country? Maya-maya nagpa-party sila nung panahon ni Duterte. Nagagaganyan ba sila na maya-maya? May mga parties, pero hindi ganyan. Magkaroon nga lang ng konting konting mga event, di ba? Ang dami nyo nang sinasabi. Pero ito, si Bangag, kasagsagan ang katatapos lang ng binaha. Ngayon may dilubyo na namang parating. Na nakaraan, puro daw kidlat dyan, ha? Okay? Kulog at kidlat. Sana sila natamaan. But anyway, maya-maya party. Then gusto nila kayong makontento sa 64 pesos budget for one day sa inyong pamilya. Pero itong si Satanas, campaign period pa lang ay kumita na ng 1.5 billion pesos na campaign funds na hindi na-declare sa SOSIC, okay? Ni Bangag. Okay? O sa SALN niya, hindi na-declare ito na nagbigay ng 750 million yung mga grupo ni Mr. Wo at grupo ni Kim Wong ayon sa ating source. Yan ay paglabag sa batas, paglapastangan lahat. Lahat po ng batas inabuso ng mga baboy na ito. Grabe ang kanilang mga ginagawa. Tingnan natin ang comment sa ating Buljakan. Okay? Nakita nyo na? Ayan, marami na nakakuha. Okay. Kaya mahirap ang buhay natin, tapos masarap sila sa buhay, sabi ni Chloe Pearl. Okay. Nakuha nyo na yung copy? Grabe na ito. Pakalat nyo na mga palangga. Sabi ni Jalen Jr. Concepcion, grabe na ito ginagawa ng mga Marcos sobra tapat ng kalusin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo. Oh, first time in my channel, in my blog na lumabas yung picture na yan. Ano gagawin? Ano gagawin ng mga pare? Ng mga madre, ng mga religious group, tatanga pa rin? Ayan ang ebidensya na nakipag-meeting, yung mga yan, at ayon sa akin, so silang meeting, dinuldulan sila ng pera. Sana nga lumabas yan yung Mr. Wo at si Cassandra Ong. Pero kasi, ayon sa aking source, ay sinispilit nilang magbaliktad. Okay? Etong mga nagbigay ng 750 million sa kanila, para baliktayan at idiin si Roque at ang mga Duterte. Yan ang plano nila, kaya spokes, mag-ingat ka. Yan ang plano nilang gawin. Kakausapin ni Satanas na kanyang emisaryo mga Jejimon para bumaliktad itong Pogo operators na ito na kinansela nila ang license. Kaya nga, pero kung narinig tayo itong mga Pogo operators na ito, for sure narinig tayo, huwag kayong magtiwala, inonsi na nga kayo eh. Tapos magpapa-onsi pa kayo. Ano, papangakuan kayo ni Lisa Tanas na i-renew or i-go yung mga license? Never ever kayo magtiwala sa isang Diablo. Once a Diablo, always a Diablo. Once a Satanas, always a Satanas. Hanggang sa huling hibla, okay, ng kanilang dugo o hibla ng kanilang buhok, o huling patak ng dugo, Diablo yan. Kaya never ever trust. Kaya sila ganyan, dinidiin ang mga Duterte, hinaharas, magpapatakas ng mga preso o ng preso, di ba? Natakot naman sa lie detector. Kita mo, walang pinagkaiba kay Bangag Jr. yan. To cover up, mga kababayan, again, to cover up this result. Okay? Yung authenticated na si Bangag ay singhotero, na si Bangag ay addictus benedictus. Ito, ang forensic analysis na hindi kayang gawin ng NBI, na hindi kayang gawin ng DILG, at ang kaya lang nilang gawin ay tenga-tengang mga hangag, mga baghak, mga dogyots. So anyway, yan, kaya ganun sila mga kababayan, naglalabas ng kung ano-anong mga kwento, naglalabas ng mga preso para idiin si Sara, si Duterte, kung sino pa man, kasi gusto nilang pagtakpan na sila talaga ang mastermind. Okay? Mastermind ng kahayupan. Kidnapping. Si Lisa ang pinuno. Imagine mo, 2 bata, pinakidnap. Dahil sa pakipagsabuatan niya sa mga, wala pa nga tayo doon, yung mga smuggling business. Oh. Smuggling. Sila lahat. Loto. Sila lahat. Loan better. Imagine mo, saan kayo tutungo? Ha? Saan kayo tutungo? Saan kayo tutungo? Dito yung litrato. Okay? Oh, ayan yung itsura ni Satanas, oh. Oh. Sabi ko sa iyo, download nyo to. Oh, ayan. Oh, ayan. Yung itsura ni Satanas. Okay? I-download nyo na ang picture na yan.
andyan sa Buljakan, at ipakalat nyo na siya ang reyna ng Pogo. Siya at kanyang asawa na tumatanggap ng bilyon-bilyon, hindi pa sila, di ba, remember I told you, na sabi ni Lisa Tanas, na whatever happened, kapag natalo daw sila sa eleksyon, okay na sila sa campaign funds na dinonate sa kanila. Imagine mo, hindi sila nakontento. 1.5 billion, hindi ka pa ba mabubuhay ng decent, well, not decente, hindi ka pa ba mabubuhay ng buhay ng pangsatanas sa 1.5 billion? Tapos ngayon, lahat na lang, BIR, lahat ay dinidiskitahan nila. When I say dinidiskitahan, kahit maliliit na tindahan, hinahanapan ng butas, sinisingil, ayun sa mga mensahe ng ating mga kababayan, lahat ng mga negosyo na tingin nila na hindi nila kaalyado ay hinahanapan ng butas. Pero yung mga contractors, yung mga kasabwat nila, absuelto sa tax. Di ba? Hindi nagbabayad ng tama. So yan ang ginagawa nila ngayon. So yung tingin nilang kalaban, okay, i-issuean ka ng lookout bulletin. Katulad kay Harry Roque. Pero si Go, hindi na-issuean ng lookout bulletin. Nakatakas. Walang hold departure order. Nakatakas kasi script nila yon. Nilabas nila yon kasi kasagsagan ng issue ng Bangag si Kuting Jr. na sumisingot doon sa video nakita nyo naman. Yun lahat yun kasi gusto nilang i-cover up yun para makalimutan ninyo. Maghahanap sila ng ibang tao na sisisihin pero sila ang puno at dulo ng sindikato. Imagine mo lahat ng anak niya, ayon sa ating, well, sabi nga ni Cathy Binag, 2 sa anak niya, pero yung isa sa anak niya may nagsabi sa akin na dati din lang kaalyado, ay addictus benedictus. Tax-free kapag kanilang kaalyado, sabi ni Jarrell de la Cruz. Exactly. Imagine mo, addictus benedictus, like 45.5% ng gabinete ay sumisingot ng pulburon. Kaya they don't care about yung mga palangga. Wala silang pakialam. Uubusin nila ang kaban ng bayan. 50%. Paglabas pa lang ng budget, 50%, 50% ang kubra nila. Kaya walang matinong mga infrastructures. Saan ang infrastructures na pinatayo? Di ba sabi, build better more? Gustong sundin yung continuity yung build ni Pangulong Duterte. Nasaan ang pinaka-visible na pinatayo ng mga buwaka ng GNMS na yan? Di ba? Doon na lang sa flood control. Nakitang-kita na ginago kayo ni Bangag Jr. na ayaw niyang pag-usapan after sa ma-fact check ng kalikasan. That's more than $1 billion a month. 1 billion a month ang ginastos ninyo dyan ng taong bayan na ayan, ang kapalit ay lubog sa kamatayan ng inyong mga mahal sa buhay. 1 billion din si Sara Duterte. Talagang pinagkakaisahan ng mga legislators doon sa 125 million pesos na 11 days daw ginastos, which is true na ginastos 11 million, but that is legit. Pero yung 1 billion na everyday dito sa ginastos sa flood, sa flood control, ayaw pag-usapan ng mga jutang ginimis na legislators. Ang smuggling, nasangkot si Michael Ma, na yan again, Nika Report, ni Clarita Carlos, kasabwat si Martin Romualdez, ayaw nilang pag-usapan. Yung in-expose natin 3 billion a month na dinideposito dyan sa Forbes Park at sa Alabang. Ayon sa ating source, nakubra nila sa Bureau of Customs, ayaw nilang pag-usapan. Yung alitagtag na 1.8 tons na illegal na asin, bumabasa from 1.8, 1.4, naging 1.2, pa iba-iba ng figure, ayaw nilang pag-usapan. Pero tignan nyo ang target. 125 million, and day Sara, bayat yan, barya yan. At yan hindi ninakaw. 125 million pesos. Compared to 1 billion a month, yung 125 million, sabi ko nga, barya lang. Yung 3 billion a month, o mahigit pa dyan sa Bureau of Customs, na magkakasabwat sila lahat, na ang pera, cash, ay tinatago doon sa Forbes Park. Okay? Hindi sila nabubusog, mga kababayan. Walang kabusugan to mga hayop na to. Can you believe that? Ngayon, ano gagawin nyo? Wala, wag kayong kumilos. Hanggang sa, tumulo na yung mga dugo nyo dyan dahil sa taas ng krimen sa ating bayan. Huwag kayong gumalaw hanggat sa yung anak nyo o yung kapatid nyo, yung inyong pamilya ay hindi maging biktima. Huwag kayong kumilos. Huwag kayong gumalaw. Just enjoy the pulboronic government. Diba? Enjoy nyo lang ang pulboronic government. Huwag kayong gumalaw dahil sa kabila ng, sabi ko nga kahapon sa inyo, ayon sa ating source yung magtsuhin na si Adrian Bersamin, okay? At yung executive secretary si Lucas, ayon sa ating source ay what? Okay? For sale na ang pwesto sila ang punot dulo nasa pagbibenta ng pwesto dyan sa judiciary. Imagine nyo, DOJ, judiciary, wala na. Lahat. Binibenta nila ang pwesto dahil pinababayaan at inotolerate ng Bangag administration. So ano pa ang batas meron sa Pilipinas? Wala nang kwenta ang batas, magreklamo ka man dyan kung bayad na ang judge. Definitely, kung sino ang nagbayad na malaki sa kanila,
sa mga kaso-kaso, yun ang pananalunin nila kahit na ikaw ay nasa tama. Wala na nga, sabi ko nga, palubo at masyado na kayong nasa kadiliman, mga palangga. Akalain nyo ha, BBM at Lisa Marcos nakipag-meeting sa Pogo owner na si Mr. Wu kasama si Cassandra Ong. Bakit? Akala ko ba isasara na yung Pogo? Maraming nagagalit dyan. Isasara. Pero may mga nagsabi, papalitan lang ng pangalan. Totoo kaya yun? Nako, ay sa Congress, dapat patas kayo dyan. Kung mayroong pinipilit nyo i-connect sa mga Duterte. I-connect nyo sa mga Duterte pero yung ka-meeting, si BBM at Lisa Marcos. Paano yan? Sila yung nagka-meeting, kausap. May picture pa. Napakagaling naman dito magbigay ng pa-birthday si Maharlika. Talaga naman. Kayo, anong masasabi niyo po dito sa mga bayarang trolls? Paano niyo po may paliwanag dito sa mga bayarang vlogger po dyan? Ni Tambi. Palusot na naman kayo. Sasabihin niyo na naman na yung Pogo, yung kay Duterte yan. Sus talaga naman. Lahat ng pinagagawa nila, pinapasa nila sa iba. Kagaya po yung polvoron issue. Ipapasa po nila. Kasi wala naman silang pangbato kasi doon sa mga Duterte. Kung hindi, kung ano yung mga putik nila na nakikita ng taong bayan, ipapasa nila sa iba yan. Kasi wala silang may bato sa kabila eh. Kayo, anong masasabi nyo po dito? Alangan naman, sabihin nyo na naman, ang linaw-linaw eh. Ang linaw-linaw nyon. Abangan natin ang update dyan. Nako talaga.